Well, itong mga nakarang araw, nakita nyo yung balita tungkol doon sa uutangin na naman ng DOTC sa labas ng national budget po natin. May extra utang na naman gusto para bilhin mula sa privatized company, yung private owners, which is Pangilinan and an assortment of other so-called investors who invested very little, but government spent more to set up the MRT. At ngayon, pumalpak ang privatization, nakita natin napakaraming problema. Ang sinasabi ngayon DOTC, bibilhin ng gobyerno. At uutangin pa yung pambili. Samantalang kumita na ng bilyon-bilyon, which we will show in a while, itong mga so-called investors. Ilang patong nakita na po yan, nagarantisado pa ng gobyerno natin on top of the issue that they never really were subsidizing commuters. Kasi ilang programa na natin na-discuss na yung binabayad natin noon na 11 pesos, 15 pesos, may sobra na para sa tubo ng mga nagpapatakbo ng MRT. Liban doon, bilyon-bilyon pa ng mga equity rentals, yung mga upa, na binabayad ng gobyerno doon sa so-called investors. We will explain all this. And we called the Relay Network Chair or convener Sammy Malunes, but nasa Isabela po, but one of the people he relies upon on Relay Network, aside from me as a co-convener, si Ginoong Ferdy Pasion, who has represented him in other discussions and programs. So, ito ay importante po na ating bigyan ng focus. At isang tabi yung distraction ng eleksyon. Ngaw-ngaw sila ng ngaw-ngaw tungkol sa eleksyon, pero ang totoo, ito ang malaking pagnanakaw. Ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw ang malaking media tulad ng Inquirer, Philippine Star, tungkol daw sa corruption ng 40 years ago, Marcos time daw. Pero ito, ay hindi bibigyan ng malaliman, malawakang pag-aaral nitong mga mainstream media. But we will give you the lowdown on this. So, Ka-Ferdy, give us a rundown on the most important issues here. Well, sa MRT muna tayo magsimula. Sa MRT kasi, ang total project cost nito is $675.5 million. Noong 1995 yun. Yes, Nung nagsimula, 1995, 1996, thereabouts. So that's equivalent to 31 billion pesos at today's 46 pesos to $1. Ngayon, out of the 31 billion pesos, 8.7 billion pesos or $190 million ang ininvest ng private consortium. And these are, sino-sino? Sobrepeña, Agustines, meron pang Ayala, Campos Group, and Yes. may mga butal-butal na maliliit. Now, out of the total $675.5 million or 31 billion pesos, 80% ang sinagot ng Philippine government, which is equivalent to $486.36 million or 22.37 billion pesos. Ulitin natin. Mga $190 million galing kay La Sobrepeña, Ayala, etc. Sabi nila privatized. Kung privatized talaga, silang namuhunan, bakit may 400 million plus? $486 million. Ang gobyerno, Tayo. ang naglabas, tayo. Hindi ba napakalinaw na panloloko yan? Tatanungin natin ng mga crew, hindi ba? Palalabasin nila. Silang bida. Ginago tayo. At kasabwat si Ramos dyan. Correct. Panahon ni Ramos yan. Itong mga nagli-leader, talagang niloloko ang taong bayan. Ramos should be included in a case against this plunder of these people. But that will come. I hope he does not die before we can file a plunder case against Ramos. Yeah. Okay, tuloy natin. Now, aside from that, yung mga dating panahon ni Marcos na magnanakaw daw, ay baligtad yung private concessionaire, kung merong BLT na tinatawag, ang nagbabayad ng renta o doon sa LRT, concession fee sa gobyerno. Yung LRT. Ito baligtad. Gobyerno ang nagbabayad. Ibig sabihin, ikaw at ako, taong bayan, ang nagbabayad ng rent. Umabot na ito sa, at the very least, 35.2 billion pesos. Ulitin natin. Namuhunan na ng 80% tayong taong bayan through our government.
doon sa project. Tapos tayo pa rin ang mag-uupa, babayad ng upa doon sa project. Mapapamura ako, sorry. So, Ay, umaabot na ito ngayon, pagka yung ininvest natin, plus yung renta na binayad natin over the years, umaabot na ito somewhere around 60 billion pesos na atin na ibibigay doon sa mga garapal na magnanakaw na ito. At nung hindi pa sila sumunod doon sa usapan na kinakailangan sila ang magbibigay ng bagong coaches, sila ang magbibigay ng mga signaling equipment. umabot na tayo So, ngayon. tayo pa ang gumastos ng 3.76 billion pesos for the 48 new coaches plus 184.7 million pesos for the signaling system. So, umaabot na ng nasa 62 or 63 billion pesos yung ating nagagastos dito bilang mga taxpayers. Ngayon, sabi nila, dahil palpak itong sistemang ito, na privatization na ito, ngayon lang nila na-realize, matagal na natin sinasabing palpak ito, ngayon lang nila na-realize, kinakailangan daw bilhin na ng gobyerno, ibalik na sa gobyerno, pero bago maibalik sa gobyerno, kinakailangan magbayad ng 53.9 billion pesos ang gobyerno, samantalang nagbigay na nga tayo ng 62 to 63 billion pesos doon sa mga honghang na ito na walang ginawa kundi magpasarap at magpayaman sa dugot pawis ng taong bayan. So, bakit ganun? Bakit magbabayad pa tayo samantalang sila nga ang dapat pang pagbayarin? Parang similar doon sa Hacienda Luisita na hindi nakabayad di umano doon sa kanilang utang pero magbabayad pa ang gobyerno ng at least 10 billion pesos sa kanila. Ngayon, isa pa, yung sa LRT1 naman, malupit din ito. So, sinasabi ng gobyerno na palpak ang privatization sa MRT3, pero dito sa LRT1, kinakailangan i-privatize. So, nangyari dito naman na kamentong, 2.5 billion pesos per year ang gross revenue ng LRT1 at 1.9 billion pesos lamang ang operational cost every year. Ulitin nga natin yun. 2.5 billion pesos revenues. ang gross revenues. 1.9 billion pesos lamang ang operational So, cost. kumikita ng 500 Mga 6.6 billion or 600 million per year. per year. So, kumikita siya. So, bakit mo Ipa-privatize, ipa-privatize? At maganda naman ang pagpapatakbo kumpara sa MRT3 na hindi mo malaman kung makakalabas ka pa ng buhay dyan pagka pumasok ka. Kaya hindi na ako sumasakay dyan eh. Ngayon, simula nung privatize itong LRT1, nagkaroon na rin ng mga aksidente, nagkaroon na rin ng mga, kasi nga, yung 964 employees na natatakot na mawawalan sila ng trabaho dahil baka nga natanggal na yung mga iba dito, no? Ito yung mga magagaling eh. Ngayon, pinalitan ng mga bagito na walang alam dun sa ano, pagkatapos yung, siyempre, demoralize itong mga ito. Tapos, siyempre, sa pagpapatakbo ng pribadong sektor, tinitipid yung mga lahat ng klaseng pagtitipid ginagawa. So, nagkakaroon na ng mga kapalpakan dyan sa LRT1. Bukod pa sa dyan, Kamentong, may nangako ang gobyerno sa kontrata na every year ay magtataas ng at least 5% ang transportation fare dyan sa LRT1. So, kawawa na naman yung mananakay. At pag hindi natupad ito, yung difference, halimbawa, hindi 5% yung increase, 2.5% lang, yung difference, gobyerno magbabayad. Tayo rin, taxpayers. Plus, yung kuryenteng ginagamit dito, pagka, hindi ba doon sa tubig, meron tinatawag na foreign exchange fluctuation cost. Dito naman, naka-imbento sila ng differential electricity cost. Ibig sabihin, pagka nagbago yung presyo ng kuryente, automatic yun, i-charge dun sa mananakay or i-charge sa dahil taxpayers. yung MRT, LRT, kuryente ang nagpapatakbo. Kuryente ang nagpapatakbo. Aside from that, yung 2 billion pesos per year, approximately 2 billion pesos per year na real estate taxes na dapat ibinabayad nito, ay hindi na sila magbabayad. Exempted sila. So for 32 years, that will amount to 64 billion pesos na lost income for the Filipinos. Ngayon, sa usapan, 9.5 billion... So, magbabayad ng Pilipino ng mataas na fare, yung taxes pa nila, mababawasan ng yung taxes ng bayan, mababawasan. Tayo pa rin ang magpupuno ng taxes. Tayo magpupuno ng taxes. In fact, nakalagay nga doon sa kontrata na tayo magbabayad ng 64 billion pesos.
Parang kinolekta mo dun sa taxpayer at siya Para naman, malibre sila, para wala na. malibre sila. So napakasarap ng buhay nitong mga ito. Ngayon, doon sa 9.5 billion pesos na dapat nilang ibigay, karaka-raka initially, 930 million pesos lang ang talaga nilang ibibigay agad-agad. After 5 years pa, ibibigay yung balance na pautay-utay. Ibig sabihin, yung binabayad ng mga transportation fare ng mga mananakay, yun din ang ibabayad dun sa balance. At ang masaklap pa nito, nagbigay pa ng 5 billion pesos initial subsidy. Guarantee. Yung gobyerno. Not to the commuters. Not to the commuters. Not to Pangilinan Ayala. Yes, to subsidy to the private consortium. Tapos meron pang 500 million pesos na deposit to guarantee the Standby liability, fund. Standby the fund. guarantee of the government. Halimbawa, kung magkakasuhan. Oh, 500 million pesos. Ano yun? Hindi magagalaw yun. Natutulog yun doon. Saan bangko kaya ilalagay yan? Sa bangko nila. Bank of PI yan. O, ano. Tapos meron pang ODA, Official Development Assistance Loan, na 34.5 billion pesos na gagamitin, na gobyerno rin ng taxpayer. Siyempre, ODA ito government to government taxpayer din ang magbabayad nito. Pambayad doon sa mga right of way, additional coaches, mga pag-construct ng additional depot, improvement of the existing depot, etc., etc. So in other words, parang lahat ng expenses, sagot natin, lahat ng income, punta sa kanila. At meron pang escalation cost dun sa fare na ibabayad natin every year. Na pag hindi matupad, isa-subsidize naman ng taxpayer. So wala kang kalusot-lusot dito. So makikita natin dito na talagang disadvantageous to the government, disadvantageous to the commuters. and the people. Bakit pinapayagan ito? Dapat ito, siguro kung panahon ni Marcos, this will be immediately rescinded or set aside and declared as null and void ab initio. Pero dito sa daang matuwid na diretso sa bulsa, pinapayagan itong mga ganitong kontrata. Ano ba ito? Magkano ba ang mapupunta do sa mga government officials na nag-approve? Dito lang sa proyektong ito, makikita natin isang dahilan kung bakit naghihirap ang taong bayan. Lahat ng pera natin, hinihiko po nung iilan lang na mga protektadong pinapaborang mga korporasyon. And mabibilang mo Ayala, San Miguel, si Danding Cojuangco at si Ramon Ang, Aboitiz, Pangilinan, of course, si Salim daw nasa likod. Pero sino ang nasa likod nitong lahat ng mga to? Yung mga nagpapautang sa kanila. Makikita natin yan sa MRT. Just 3 years, 4 years after the start of operation of the MRT, anong ginawa nila sobre Peña at yung campus group, Libandong kay Ayala? Sinecuritize. Yeah. Yung kanilang investment kuno doon sa MRT, kinonvert na ng pera. At yun binenta sa MRT 3 something, Finance Corporation. Sino yun? Si Manny Pangilinan. So, kumita na ulit yan sa transaction na yan. And then yung Ayala, a few years later, binenta naman sa Goldman Sachs. Sinecuritize din. And then a few years later, yung isang dahilan daw kung bakit binenta ng Ayala sa Goldman Sachs, dahil para ma-pressure ang Philippine government na mag-deliver ng lahat ng mga garantiya na babayaran dahil marami ding oposisyon galing sa Commission on Audit. Commission on Audit, from the public and so on. Dahil ito ay unfair to the people. Pero dahil sa clout ng Wall Street, itong Goldman Sachs, binenta doon para ma-pressure si Gloria Arroyo na ito ay pinagsamantalahan naman ni Bobby Ongpin with Finance Secretary at that time, Gary Tevez, na kumuha naman ng $190 million from DBP and Land Bank of the Philippines upang i-finance itong takeover ng isang kumpanya na $2 lang ang kapital under Bobby Ongpin. We got 80% of the shares, preferred pero shares, non-voting. Non-voting, Tapos we find out that Gary Tevez becomes a director of Alpha Land of Bobby Ongpin. Tapos yung si Gary Tevez, sinasabi ni Binay na magaling one of daw. his magaling na advisor, magiging advisor niya. Puro mandurugas itong lahat na to. And the real issue here is privatization.
yan ba ay nakabuti sa akin, sa akin din, dahil I ride and I pay taxes, no? Nakabuti sa ating bayan, sa ating mga commuters. This is a disaster for the people. Ano? They will talk about growth. Growth ng mga profits nitong mga kumpanya, no, na ililista nila doon sa GDP and so on. Pero wala tayong growth as citizens. Ano? Our incomes are shrinking, ano, Yeah. because of this exploitation. Pa Kamentong, it should be pointed out na yung 53.9 billion pesos na ibabayad daw para ma-reacquire ng government itong MRT, dahil 80% na ang sa atin, ibig sabihin yung 53.9 billion pesos is for 20%. Ang ibig ba sabihin nito, edi yung 100% niyan, pagka kinumpute mo, syempre accountant tayo 269.5 billion pesos. Ang halaga ng Ang buong 100%. Samantalang ang construction cost nga nasa 31 billion pesos lang di sobra-sobrang patong ito na actually wala nga tayong dapat ibayad na Sila pa nga talaga dapat yung magbayad sa atin Kung meron tayong matinong liderato at gobyerno, yan ay ite-take over immediately. Yes. Magkakaroon ng accounting ng lahat ng kalokohan dyan. At yung tubo nila at yung investment ay ating ibabalanse. At yung sobra, dahil 15% ang guaranteed returns nila. Liban doon sa mga equity rental and so on. No? So doon sa 15% for a public utility, ito ay napakalaking krimen. Dahil ang public utility, assured ka ng market, captive market mo yan, walang ibang option ng mga tao kundi sumakay ng MRT, except sasabihin na ay may bus naman and so on. That's another issue na a total distortion of the issue. At nag-breach of contract sila Actually, pagka nag-breach of contract ka, hindi ka na dapat tumanggap ng anuman, dapat nga ikaw pa magbayad ng penalty kasi nando sa usapan na sila ang mag-i-improve yung mga bagong coaches, yung mga bagong signaling systems, etc. At saka yung maintenance. Breach of contract, hindi naman nila sinunod yun Alam mo yung 15% guaranteed profit, doon lang $2.5 billion ang kikitain nila in the 25-year contract. It's already been 15 years. Tama ba? More or less, more than 15 years, mga 18 years. So kumita na sila mga $1.8 billion. Liban pa doon sa lahat ng enumerate ni Kabansang Ferdy. So we are being robbed blind, in this great train robbery sa bayan natin. At sinabi pa But this is not the first time, no? Maalala po ninyo yung privatization ng Maynilad. Manila Water. Nag-collapse ang nag-collapse ang Lopez diyan, Nagbayad pa ang gobyerno ng $31 million pa to reacquire and then to rebid it to DM Consuni Kuno, pero actually Manny Pangilinan. Why is Manny Pangilinan taking over all these things when we all know Manny Pangilinan does not own Metro Pacific? It's Salim. But who is behind Salim? Do you think Salim would have survived the fall of Suharto? Na siya ay crony lang na Suharte, cooks ni Suharto, kung wala yung Wall Street in New York behind him. Dami lang si Salim at damis-dami si Pangilinan. Kaya matatapang itong mga ito dahil they are backed up by the United States. Ngayon, pagka bumagsak na ang Estados Unidos, dahil nasa $20 trillion na ang utang ng Estados Unidos, at ang tumutulong na lang sa Estados Unidos ngayon, China nagtataka nga ako sa China kung bakit tinutulungan pa ito. Dapat pabayaan na bumagsak ito pagka bumagsak ng Estados Unidos, palagay ko magkakaroon ng pagtatasa at mananagot ang mga dapat managot. At ang taong bayan, kasama ang katwiran ng Diyos, ay sisingil sa kanilang mga kasalanan sa taong bayan. Ang tanong ngayon, bakit wala ni isa sa mga kandidato sa pagkapresidente ang nagtatalakay nitong issue na to? At merong tulad ni Binay, isa santo-santo pa yung mga mandurugas na tulad ni Gary Temes. Yung sinasabi ni Little Miss Poppet na iimbestigahan ng MRT, nasaan na? Parang yung sa Mama Sapano, inimbestigahan ni Grace Po, pero walang committee report. Saan ka nakakita ng isang Senate investigation na 44 ang namatay na magigiting na bayani, walang committee report? So ganun din ang nangyari dito sa MRT, LRT, na kunyari sumakay pa siya dun sa wala namang nangyari. Dapat dito, maglagagawa ka ng rekomendasyon o magsasampa ka ng mga kaso sa korte
bilang isang nag-imbestiga diyan sa mga anomalya na yan, pero walang ginawa ang ating mahal na senadora. Well, itong mga napakamahal niyan to keep her there. Kasi kaya nga nandoon ang Ramon Ang, nandoon ang Pangilinan na nagpopondo na ng mga kampanyang ito. Kaya nung pumasok si Miriam Santiago bilang kandidato, mukhang nagkaroon ng pagkasamba ng bayan kasi yung mga matitinong politiko lalaro lang dito sa mga oligarchs, no? Baka itong may topak sa ulo, sa mga oras na may topak, hindi siya mag-isip ng diretsyo, at kanyang labanan itong mga kalokohan na to. Pero baka ba ibalik na naman niya pag matinunan naman siya o Pag may lucid interval. But anyway, that goes to point out lang that our presidential elections is so meaningless pagdating sa mga tunay na issue ng bayan. Di ba? Ka-Ferdy. And what do we do? Kita natin, harap-harapan, niloloko tayo. Ang Inquirer, ang Philippine Star, ABS-CBN, Channel 5, na ang may-ari, Pangilinan, Lopez, etc. Walang malawakang, malalimang pagpapaliwanag nito sa inyo. Alam Diba? po ninyo, sa lahat ng mga kandidato na tumatakbo ngayon, iisa lamang ang nagsalita tungkol sa imperialismo at ang evils of imperialism at itong ginagawa nga ng ganito ng big business at saka oligarchy. At yan po si Bongbong Marcos na sinasabi nilang demonyo, masamang tao. Pero siya lang ang isa-isang nagsalita tungkol dito. At nung kanyang tinatalakay ang paksang ito, ay nandun pa sa likod niya yung bust ni General Antonio Luna, of which he is a descendant. And we hope and pray na sana hindi lamang si Bongbong Marcos at yung nakabibinging katahimikan ng ibang mga kandidato mabasag at sila ay magkaroon din ng lakas ng loob na lumaban sa ganitong pagsasamantala sa mga commuter, sa mga consumers at sa taxpayers, sa ating lahat. Sapagkat ito po ay kung ginawa mo sa ibang bansa, halimbawa sa Russia under Putin o sa China under Xi Jinping, sigurado binitay ka na. Well, also, if I may add, kaya napapansin ko, itong nakaraang linggo, ang Inquirer, araw-araw, puro anti-Marcos. At ang Ateneo ng mga Jesuita, ang daming mga nagsusulat na mga profesora nila and so on, sa Inquirer din lumalabas na anti-Marcos. Siguro, tinatamaan na rin sila. Dahil there are a lot of good memories or better memories. And there is evidence, even today, the LRT started during Marcos' time and run by the government, has been better run, 10 years or 20 years older than the MRT. Dapat tigilan na natin itong mga mitolohiya na ma-episyente, itong mga Ayala, episyente sila sa pandoloko sa bayan. Kasabwat ang Estados Unidos at yung kanilang financial mafia. Merrill Lynch, itong Goldman Sachs, Citibank, and so on. But anyway, we have our last few seconds, Ka-Ferdy. What should we do? Well, first of all, we should continue to do this, what we are doing now, and try more to educate the people so that, kasi pag nalaman to ng taong bayan, sigurado mag-aalsa yan eh. Kaya nga hindi nila tinatalakay ito sa Inquirer, sa Star, at sa iba pang, sa ABS-CBN, hindi nila ito tinatalakay. Dito lang sa GNN, no? Na tinatalakay ito, tsaka sa DWAD. And some columnists. And no? some columnists. And isa nga dyan, si Pero Rigoberto Tiglao. walang columnist sa Inquirer na nagsusulat tungkol dito sa mga ito. Wala. Walang columnist sa Philippine Star na nagsusulat tungkol dito sa mga ito. Makikita mo to sa Philippine Daily Tribune at saka sa Manila Times kay Rigoberto Tiglao. And yung isa kay Tonyo Cruz, lumabas sa bulletin. Well, anyway, namatay na si Neil Cruz. We've run out of time, so maraming salamat po and tune in again next week for these in-depth discussions. Mabuhay and have a good weekend.